sa spot na yan. Again, level 3 din sa may parang Royal Coast. Mas pepesto kayo dito. Okay? Para siyang arrivals board noon. Gagawin niya in the shape of your face. 5 for $10. Ang presyo niya naman yan is 9.5. Itong Mustafa Center is 24 hours except dun sa jewelry portion. Iba't ibang kinds of coffee. 3.9 ito kalaki. 2.4. Kung dikit sa likod, 4.4 naman yan. Hey besties, it's Dan here. Welcome back again to another Singapore travel vlog. For today, mamimili na tayo ng pasalubong na iuwi natin sa Pilipinas. So we're now here at Mustafa Center. So specifically, dito kami papasok. Tandaan nyo to. Papasok kami dito sa entry number 6. Okay? Kasi na-discover namin siya kaninang morning na dito sa part na to, mas maayos yung arrangements ng chocolates, yung mga nuts, mga chips. Kasi bukod sa maayos yung pagkakasalansan pa, marami ding choices. Okay? So ito yung tatandaan nyo, yung entry number 6. Ayan. Kita mo yung Nyoyang Kebabs and Curries Mustafa Center. Okay? So pasok na tayo. Let's go! Ayan o, diba? Sabi ko sa inyo. Ang ayos. Mixed snacks. Magkano siya? $7.5 yung mixed snacks. Meron ding pistachios. Magkano yung pistachios? 26.5. Almonds, may kasoy, may pistachio. Yan naman ay 24.90. Ayan, 1 kilo. 1 kilo na. Lahat ng nandito ay halos 1 kilo din. Tapos meron din yung mga titingi-tingi. Pagka ganito, mixed snacks, 1.3. Pag peanut lang, 1.5. Cashews. Ayan, marami iba-iba eh. Kasi ito, may ganun din yung brand na Tong Garden. Pero kasi yung Camel na brand, yun yung sikat dito sa Singapore. Kaya yun yung pinili namin. Kasi masarap siya eh. Pero okay lang din naman tong Tong Garden. Actually, parehas na sila eh. Kasi 1 kilo, 20. Ay, hindi. Mas mura ng $1 to. Kasi 26.50 yung kanila. Ito ay 25.50 ang 1 kilo. Poppins is 7.5. Meron ditong Irvins din na brand. Ang presyo naman yan is 9.5. Tapos may mas malaki, $19 naman. Meron din sa baba, spicy salted egg. Pero yung gusto ko dyan is itong salted egg fish skin eh. Sarap niyan guys, try nyo. Basta sobrang ayos ng pagkakalagay ng mga bagay-bagay. Kaya tong tuwa kami eh. Kasi yung Nutella, plant-based. Ang galing. So ang price ito is 9.5. Ay, nakasale siya actually. O diba? Ang daming chocolates dito, maayos. Again, going back, hindi siya katulad dun sa main mall ng, hindi siya main mall kasi magkakadugtong to sila. Pero yung part na magulo sa Mustafa na second floor, if napagawin na kayo ng Singapore, ang gulo-gulo doon as in, although meron din namang chocolates, pero kasi dito mas maraming choices. Meron silang Milka chocolate na offer, 5 for $10. Basta yung 100 grams. Parang ito ata yung 100 grams. 3 ang isa, if 5 bibilin mo, $10 lang. So, nakatipid ka rin ng $5. O, diba? So, assorted naman yan. Ayun, o. Lahat na nandyan. Pwede nyong pagpilian. By the way, guys, if you're wondering, itong Mustafa Center is 24 hours except dun sa jewelry portion. So, ang Mustafa, meron din silang mga pa-fruits, vegetables. Actually, ano siya? Grocery talaga kasi siya. So, marami nag-grocery dito. Nakakapakuan sa restaurant ko. Lahat ng pwede mo maisip. Pangluto, hygiene, meron yan sila dito, kompleto. Ayan o, tingnan nyo, ang daming spices o. As in, super daming spices, iba-iba, hindi ko na maintindihan. Kaya siguro guys, alam nyo yun, kaya siguro, nung sa isang vlog natin, nung first day tayo dito, kumain tayo sa Teka Center, kaya siguro sumakit yung chan ko, kasi kumain kasi kami ng Indian food. And then, sobrang hapdi ng chan ko afterwards. Siguro mga after an hour. After 1 hour, ang hapdi ng chan ko. As in, mainit siya. So, pili ko sa spices yun, hindi ako sanay. Oh, meron din silang mga cold cuts. O, diba? Guys, pumili kami ng gardenia. Pero iuwi namin sa Pilipinas. Kasi itong gardenia na to, na raisins. Although meron naman sa atin, iba kasi yung lasa dito. So, if ever try nyo din. Andito yung mga chocolates na sinasabi ko sa inyo na magulo. Ayos naman pala. Pero kasi, ewan ko, mas premium sa baba. No? Oo, konti kasi tao dito kasi parang
Ang daming nangyayari, you know. Yun na siya. Mamimili na lang kami. Example, merong assorted na strawberry caramel, banana, hazelnut. Ayan, ito, $6.5 yan. Puro iba-ibang flavor, 6.5, 6.5. Sa brand na yan, ha. Tapos meron din yung medyo premium na lasa, siguro 11.5 naman. Tapos yung ganito, yung mga iisang flavor lang, 10.5 naman. Ayan, tapos meron dito yung mga Old Town Coffee. Ayan, Tetarik 8.5. Ito, Hong Kong style milk tea. Parang masarap to. 8.5 din to. Tapos, sa ibang brand naman, 6.9. Anyways, itong mga sinasabi ko sa inyo is ito yung nasa taas. Pero, since naguguluhan ako. Actually, ang gulo kasi dito sa taas. Doon tayo, bumalik tayo doon sa baba. Taas kasi puro food. Sa baba naman, yan ay puro mga sabon, pabango, mga sabon panlaba. Ayan, nandiyan lahat. Name it. Shampoo, conditioner, body soap, body wash. Example, Pond's. 5.9 yung ganito. Yung sabon sa mukha na Pond's, 3.3. Ito din, 3.3. Ito, $8 yung yung red na Pond's cream. Baka interested kayo. Body wash to. Ay, shower gel. Tama. 2.85. Ano pa, mga ganyan. Meron din, 1.75. Meron Dove na cream, 3.9. Ito kalaki. Pagka yung pink version, 3.5 lang, mas mura. Mga body wash to lahat Ito, mga body wash na Pond's, 4.5, 5.9. Iba-iba siya, guys. May gamot din. Ayan, sa likuran ko. Para sa mga may hilig sa ointment. Ayan. Merong Tiger Balm na 10 grams, 2.4. Tiger Balm mo, ito pinakaiba kasi mas malaki to, 19 grams, 3.2, 30 grams, 4.6, pahid sa buong katawan nyo. Ito, yung may pangdikit sa likod, 4.4 naman yan. Warm to, ito cool, 3.8, may mas malaki, 4.6, kalahati na siguro ng may CeraVe din dito, kamusta naman yon? Itong 454 ml, basta nasan to? Moist cream. Ito ba yan? Ayan, 41. Moisturizing lotion, 29. Itong oil control gel cream, 27.9. May mga cleansers din dyan. Tapos, pag bumaba naman kayo, doon makikita naman yung mga shoes, damit. May school supplies din dito actually. Pero tayo hindi natin pupuntahan yun. Ngayon ay babalik tayo dun sa other side, yung mas maayos na side. Kasi mas makakapili tayo doon. Pero yan, pinakita ko lang sa inyo na lahat ng halos kailangan nyo nandito. Ay. So, if may bibili kayo tubig, nandito yan, mura yan. Sana, kung dito man kayo sa area na to, nag-hotel, pwede kayong dito bumili ng water nyo. If ever wala provided sa hotel. Yan, may dates din. Ayan, may Milka wafer. Kaya 12.5 naman yan. Meron din mga assorted na ito. Cadbury Toblerone, Milka. 28.9 naman yan. Tapos meron din Twix. 16.5. May Mars. 16.5 din yan. Ayan, ito. Favorite part ko. So, iba't ibang kinds of coffee. So, meron yan. Hindi ko alam ano yan pero 7.05 yan. Meron sila ng ganito. 7.05. Actually, pare-parehas 7.05. Ito is made for Singapore. Strong coffee taste. Less sugar pa yan. Diba? Tapos may hazelnut. Ito naman, mas mahal kasi may flavor na 8.45. May white coffee, ganun din, 8.45. And meron ding gold. Nescafe Gold, 8.45 also. Stomach in. Yan. Hello everyone! Nandito na tayo ngayon sa Jewel because tayo ay uuwi na sa Pilipinas. But before that, syempre, hindi tayo gumala dito sa Jewel. Ngayon, time check, it's 2:30 in the afternoon. Ang flight natin is 7 p.m. pa.
So ngayon, sasamahan nyo kami or samahan nyo kami na mag-early check-in para at least if ever ganito oras din yung flight nyo or basta may spare time kayo, pwede kayo mag-early check-in. Okay? But take note na hindi lahat ng airlines ay pwede ito. So check natin kung ano-ano yung mga airlines na pwede. Alright? So let's go! So dito kami binaba nung Grab. Actually, nag-grab na lang kami going to airport kasi ang sasakit na ng paa namin. Pero ito naman, kasi mga 2 p.m. kami nag-book. Patay na oras naman siya. So, ang grab namin, binayaran namin is 1,000 pesos, no? Ngayon, ay mag-early check-in tayo. Ang early check-in kasi is dito sa Jewel. So, may nakalagay here na lift to early check-in. So, ngayon, sundan lang natin yung directions. Ayan, ulit. Lift to early check-in. So, ayan. Mag-elevator tayo. Ayan, may nakalagay. Early check-in, Changi Lounge, T1 arrival. So, dito tayo sa early check-in. Ito tayo galing yung Jewel entrance. So, ito, diba, nag-elevator tayo, nag-lift tayo. Ito yan. So, ngayon, ang sabi, early check-in at Jewel, ito. So, tayo ay gaganon. Okay? So, paganon tayo. And then, paganon. Early check-in, papunta doon. Okay? Early check-in. Ito yung mga airlines na pwedeng mag-early check-in. Tapos check nyo rin yung oras. Pero since tayo ay Singapore Airlines, ito, from 3 to 24 hours before flight, pwede na tayo mag-check-in. Ganun din sa Turkish Airlines. Pag Scoot naman, 3 to 18 hours. Pagpal, 3 hours before. Ayun, on the same day, at least 3 hours before flight departure. Ayan, Philippine Airlines. So before tayo mag-early check-in, magpapa-tax refund muna tayo. Take note na andito kami ngayon outside sa landside pa. So, di pa kami nag-immigration. Ayan, yung early check-in, lakarin lang natin. Going here. Across lang yan, no early check-in. Punta lang kayo sa mga kiosk. Ayan. Tatanungin kayo can carry or check-in. Of course, need nyan ang passport. So yun, lumabas yung dalawa. Ayan, lumabas. Since naka-register yan sa kanya, ayan, ito yung dalawang binili natin sa IMM. Ito kasi nagastos natin, 229 saka 318. Para magkaroon kayo ng tax refund, dapat ang minimum spend nyo is $100 dollars. So, meron tayong SGD, 33 SGD na tax refund. And papapiliin kayo if credit card, cash. Balik na tayo ulit. Mag-early check-in na tayo. We need our passport. We are riding... Ito ba, pinutin ko ba yan? Singapore Airlines. Scan passport, continue. Okay, sumunod lang tayo sa instructions. What would you like to do, Miss Villaveja? Print, tags, and boarding pass. Ito yung akin. Dapat tama yung name. Pupunta kayo dito next, Singapore Airlines. Or basta kung saang airlines kayo. I think sila na magdidikit nun. Check nila. Oo, check nila. Timbangin din kasi ito eh. So na, pwede tayo magala sa Changi. Di pala, sa Changi and sa Jewel, magkaiba yun. Jewel kasi is yung landside na for public. And yung Changi is airport na mismo. Although, pwede naman yung public doon. Pero may mga areas doon na attractions na for departing passengers lamang. So, ang first stop natin, of course, hindi pwedeng walang photo sa rain vortex. So, akit tayo ngayon para mas maganda yung view natin sa picture. So, level 3 tayo pupunta. Pero samahan nyo naman, papakita ko naman sa inyo kung saan. Grabe dito, no? Either pagpasok mo ng Singapore, matitempt ka na agad. Or bago ka pa umalis sa Singapore, ang dami pa ring temptation. Papagastusin ka pa sigurado ng malala. So like, tingnan nyo, ang laki ng on-store dito. Tapos sa left ko, merong Apple Store, may Muji. Tapos doon kanina, meron 2 floor ng Foot Locker. May Adidas, 2 floor din, Nike. So dito tayo ngayon sa level 3. Hanapin nyo tong Royal Coast. Yan. Kaliwa kayo. Ay, kanan kayo dyan. Dito tayo mag-picture. Keep walking past the crowd. Tara. Yan. Yan. Get kayo dito. Yan. Kasi ang view ay Chanan! Here. Alright? Okay guys, so ito yung sinasabi ko sa inyo, diba? Again, level 3 dito may parang Royal Coast. Nakalimutan ko na yun. Kasi yung
Pinakita ko ang clip kanina dito yung spot na yan. Akit kayo dito sa stairs. Akit kayo dyan sa stairs. May mga stairs dyan. Tapos pipesto kayo dito. Okay? Next stop natin is akit tayo sa level 4. Level 4. Ito na yun. Level 4 ito kasi level 3 yung kanina. Tayo ay may nakatakas ako online na pwede kayong mag-take ng photo tapos, ayun, kita ko na. Photo tapos libre lang yung print. Check natin kung libre nga talaga. So, yung pangalan niya is Solace Studios. Dun sa pinagpicturean natin, akit ka lang, 1 floor up. Tapos, ayun na siya. Somewhere dun. Nandun. Yun. Kaya guys, if I were you, mag-download kayo ng Changi na app sa App Store or sa Google or saan man pwede na ma-download. This is very useful siya kasi nakakapag-maps kami doon and makikita nyo doon lahat ng attractions, libre at may bayad dito sa Changi at sa Jewel. Okay? Ayaw naman, mag-print pa ano naman, pero ito yan siya. Ay, right. Dito siya sa Solace Studios. Operating siya between 12 to 8 p.m. Pero alas 3 pa lang ngayon. So, I don't know what happened. Pero ganyan, magiging ganyan yung ipiprint, no? Ang cute, diba? Guys, gusto kong pumunta dun sa parang slide. Dun sa Terminal 3. So, dun tayo pumunta since marami tayong time. Lalakad lang tayo. Actually, pwede mag-train. Pero, yung kasi nung map sa atin is maglakad lang daw tayo. Kasi interconnected naman sila lahat. So, pwedeng lakarin lang. So, pero, like, hello, ang ganda naman ng view. Okay lang. Diba? So, lakarin na lang natin. At ganun-ganun na lamang po yun. Dito na tayo sa Terminal 3. Naglakad lang tayo. Channel! Welcome to Terminal 3. Tayo kita ko na siya. Ayan na, the slide at T3. There. So, level 1 ito. Check natin kung paano. May ano siya, requirements, may mga advisory, mga bawal, instructions. Ayan siya. Oh my gosh, ang taas. Hanggang baba siya, oh. And then, meron din dyan yung magka-climb, wall climbing kayo. Libre din yan. Ito, libre din yan. And pwede yan sa public. Ayan. Let's go! Whee! So, yan guys. Yan kayo bababa pagka nag-slide. And then, sakto yan dito yung sa climb at T3. Healing inner child na naman ang atin nyo. Ang saya. So, yung slide, make sure na sa level 1 kayo pupunta kasi sa basement 3, yun yung end ng slide, diba? So, sa L1 kayo punta, just make sure na wala kayong stuff during the slide. Bawal ang naka-shorts also, so that naka-pants kayo. Okay? So, kaya tayo ipupunta na to Terminal 2 naman. Pupunta tayo dun sa LED screen, yung Wonderful. And, of course, immigration na tayo, doon na tayo sa loob ng airside, mamamasyal. Kasi pwede pa rin naman tayo mag-move across terminals kasi meron namang SkyTrain. Okay? Ayan, di ba dyan tayo galing kanina sa Jewel? Nandito yung SkyTrain. So, tayo ay ngayon papuntang T2. So, ayan, left side daw. Ayan. Ayan na siya! Yung Wonderful! Terminal 2, departure. So, nag-SkyTrain kami. Dire-diretso lang yan. Follow the sign. Ayan na siya! Okay guys, so this now concludes our Singapore travel vlog. I hope marami kayo natutunan sa ating travel series. And if you have any questions, you can comment them down below. Or you can message me personally on my social media accounts flashed on the screen. Don't forget to subscribe and click the notification bell para update kayo sa ating future travels. Again, this is Dan Villapieja, giving you contents, anything and everything under the sun. Thank you guys for watching and I'll see you on the next one. Bye!